Ayan. Second Chronicles chapter 1. At it is like a review, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, sapagkat ito po ay napag-aralan na natin sa mga nakaraan na mga panahon ng pag-aaral po natin. At ulitin po natin ito katulad ng pag-uulit sa atin, 'di ba, ng scripture na mabasa ulit at mapag-aralan, 'di ba, yung mga bagay po na ito. Sabi dito, naging matatag ang pagkahari ni Solomon. So si Solomon naman yung atin pong titignan ngayon. Natapos na natin yung kwento tungkol po dito po kay David, at ngayon ay titignan naman po natin itong kanyang anak na humalili sa kanya sa throne. At sabi po dito sa atin na matatag po ang paghahari ni Solomon na anak ni David. Kung titignan po natin, 'di ba, napaka-privilege lang talaga nitong si Solomon sapagkat meron siyang ama na naghanda sa kanya, 'di ba, ng lahat ng mga kakailanganin niya, 'di ba, naghanda sa kanya, naghanda ng kumbaga prepare nitong si David yung magiging buhay nitong si Solomon in terms of yung mga makakasama niya, 'di ba, sa palace, maging yung lahat ng mga resources na ibinigay po niya na naiwan niya dito po kay Solomon. At nakita rin po natin sa mga previous na pag-aralan po natin that even yung temple ay talagang naglaan siya ng kanyang ng mga properties niya, ng kayamanan niya sa temple. At sabi dito, ano ba yung dahilan kung bakit sinasabi ng scripture na matatag itong pamamahala or itong paghahari ni Solomon. From the word itself, 'di ba, na matatag, hindi yan kumbaga strong siya, hindi siya mahina At sabi dito, sapagkat may dahilan kung bakit matatag po yung paghahari niya, sapagkat sabi dito, pinagpala siya ng Diyos niyang si Yahweh at pinalakas ang kanyang kapangyarihan. So yun pala yung yun yung sikreto ng katatagan ng paghahari po nitong si Solomon ay dahil doon po sa doon sa Diyos ng kanyang ama, na Diyos na rin niya, 'di ba? Diyos na rin niya na siyang nagbigay sa kanya ng pagpapala, sabi dito, at pinalakas ang kanyang kapangyarihan. Si Lord lang naman talaga 'yun, 'di ba? Si Lord lang naman yung nagbibigay ng pagpapala, si Lord lang naman talaga yung nagpapalakas, 'di ba, ng kapangyarihan ng kahit na sino man. Siya po yung nagtatag, siya yung siya po yung nagbigay ng opportunity dito po kay Solomon upang siya po yung maging hari or maghari sa Israel. Verse 2, ipinatawag niya ang mga pinunong namamahala sa libo-libo at sa daan-daan, ang lahat ng may kapangyarihan at ang buong bayan. Isinama niya ang mga ito sa burol ng Gibeon sa tuldang tipanan na ginawa ni Moses nung sila'y nasa ilang, ngunit wala roon ang kaban ng tipan, sapagkat ito'y kinuha ni David sa lungsod ng Jerim at dinala sa Jerusalem sa tuldang itinayo niya roon. So kung titignan natin mga kapatid from the introduction sa atin ng chapter 1 ng First Chronicles, maganda yung start ni Solomon Napakaganda ng kanyang beginning. Maraming mga mananampalataya
buhay po na ito, na maganda yung beginning nila, no? Maganda yung beginning, maganda yung middle ng kanilang journey. Pero pagdating dun sa ending, maraming sumesemplang, maraming sumesemplang. Itong si Solomon, maganda yung kanyang beginning, no? Sapagkat nakikita po natin na nandito ang Lord. Nakikita natin yung action, 'di ba, na ginagawa po ng Lord sa buhay niya. Nagpapala dito kay Solomon, nagbibigay 'di ba ng kalakasan at kapangyarihan doon po sa kanyang paghahari, no? Maganda yung kanyang beginning, at sana magtuloy-tuloy, no, hanggang sa ending, no? Pero alam natin na hindi po ganoon yung nangyari sa buhay po nitong si Solomon. Ang nasa Gibeon sa harap ng tabernakulo ni Yahweh ay ang altar na tanso na ginawa ni Bezalel, anak ni Uri, at apo ni Hur. Pagdating sa Gibeon, nag-alay si Solomon ng 1,000 handog na susunugin sa altar na tanso na nasa loob ng tuldang tipanan, no? So maalala natin, 'di ba, na yung Gibeon ay it is a place of worship, 'di ba, na pinupuntahan po nila sa mga kapanahunan na doon po sa kanyang mga doon sa mga previous na pagsamba nila kay Yahweh. So maraming nangyayari na pag-worship, 'di ba, pag-aalay ng kanilang mga handog sa Gibeon. Pero sinabi sa atin na wala po yung kaban ng tipan doon, sapagkat itong si David ay dinala sa Jerusalem yung kaban ng tipan. Pero itong si Solomon, 'di ba, sa beginning niya nakita po natin na nag-alay siya. It is recorded din, 'di ba, na yung kanyang inalay ay 1,000 handog, sabi dito, na susunugin sa altar na tanso na nasa loob ng tuldang tipanan. So parang nakakaano lang yun, no? Ang dami-dami niyang inihandog. Binilang talaga yun, at ang bilang ay 1,000, sabi dito, 1,000. Napakarami po niyang handog. Nakaka-amaze lang yung mga tao sa kapanahunan po ng scripture. Kasi pagdating po sa kanilang paghahandog, napakarami po nilang inihahandog. kung titignan natin, mas mapalad sana tayo 'di ba, sa kapanahunan na ito, kasi lahat instant na sa atin 'di ba? Kumbaga, kahit sa production ng sa production, 'di ba, ng pagkain, mabilisan mabilisan yung mabilisan ng i-produce, 'di ba, yung mga kinakain. Sa production din ng mga yung mga karne, or yung mga alagang mga hayop, 'di ba? Makikita po natin na talagang mabilisan na rin yung pag-produce nila ng mga baka, 'di ba, ng mga kalabaw. May mga ginagawa po sila na hindi na kailangan yung mga method ng mga sinauna. Iba na yung nila ngayon, iba na yung alam mo yun, yung paggawa nila ng kunyari sa baka, 'di ba? Meron lang silang ini-injection, tapos mabubuntis na, 'di ba, yung baka, or yung kung ano man yung alaga nilang mga hayop na pinaparami for business, no? Napaka-alwan na ng buhay natin, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. I am just wondering kung ano yung magiging buhay din, 'di ba, ng mga next generation kapag tayo po ay nawala na, 'di ba, dito sa mundo. Pero kung titignan natin, mga kapatid, 'di ba, napaka-privileged natin, and itong mga tao na ito,
napakahirap ng kanilang ano noon, di ba? Talagang yung mga method po nila ay talagang dadaan ng ano ng maraming mga taon, kumbaga mano-mano, walang mga maki-makina, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, mga dan-taon yung ating pinag-uusapan ano sa panahon ng scripture. Pero kung maghandog sila, grabe lang talaga yung mga inihahandog nila, 'di ba, kay Yahweh, no? Kumbaga binibilang po nila yung mga yun, recorded po yung mga yun. Diba, nire-record po yun ng scripture. Bakit? Para makita po natin na yung paghahandog ko po kay Yahweh, diba, ay, it is an encouragement, diba, sa bawat isa po sa atin na, pag nagbigay ka, diba, makikita po natin dito na hindi tinipid, diba, yung paghahandog po na ginawa. No? Sa scripture lang talaga, no, grabe po silang maghandog. May mga instances pa na sasabihan nila ang mga tao na wag na kayong magbigay kasi ang dami-dami na. 'Di ba yung mga ganun na mga tagpo sa scripture. Sa kapanahunan po na ito, 'di ba, kumbaga parang alam mo yun yung ano bang tawag doon? Hindi naman pagmamakaawa, di ba? Pero yung ipapaintindi mo sa tao, may kahirapan sa pagpapaintindi minsan sa mga tao, di ba, na ang pagbibigay sa Lord ay ang pinaka the best na na pwedeng gawin ng isang tao. Kasi ang binibigyan niya, di ba, hindi naman kailangan po yun talaga ng Panginoon, but it is a sign of gratitude and thankfulness, di ba, sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga ginawa, gagawin, 'di ba, sa buhay ng isang tao or sa isang mananampalataya. Nakita natin dito na ang lahat ng mga pagkakalob sa Panginoon ay hindi po nasasayang. Ito mga sinusunog po nila ito, 'di ba, pero hindi nasasayang yung mga pagbibigay po nila, 'di ba, ng kanilang mga handog sa Panginoon, no? Nakita natin na it is a sign of their gratitude, of their thankfulness. Pero the more na nagbibigay po sila sa Panginoon, the more naman na pinapagpala po sila, 'di ba, ng Lord. No? Grabe lang yung ganun, no? The more na, tama naman yung scripture kaya tayo pinapagpala upang higit pa tayong maging pagpapala din, 'di ba, sa iba. So sabi dito, verse 6, pagdating sa Gibeon, nag-alay si Solomon ng 1,000 handog na susunugin sa altar na tanso na nasa loob ng tuldang tipanan. Hindi ko lang alam kung hindi kunyari maghahandog pa rin tayo ngayon sa pamamagitan ng mga susunugin, 'di ba, ng mga handog ng mga karnero, 'di ba, ng mga kambing, yung mga ganon. Ang presyo ng isang kambing magkano? 'Di ba? Kung aanuhin lang natin, no? Kung iisipin lang po natin, no, na kung ganito po yung batas na pagdating po sa mga handog na susunugin, 'di ba? Kapag kung mabubuhay tayo sa kapanahunan po ng Old Testament, 'di ba, na sa lahat ng mga pagkakasala, 'di ba, mag-o-offer ka. Grabing yun magkano yung 1 kilo ng ng kebes, 'di ba? Ang mahal-mahal, isang buo yung i-offer mo, 'di ba? So ilang ilang kilo 'yon at ilang libo, 'di ba, yung magagastos pagdating po doon po sa offering. Hindi lalo nang hindi lalo na sigurong hindi mag-o-offer, 'di ba, yung mga hindi nakakaunawa, 'di ba, sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon. Sa kanila libo-libo, 'di ba, yung kanilang inihahandog sa Panginoon. Kasi hindi issue yung hindi issue yung amount, 'di ba? Kapag nagmahal ka, hindi issue sa iyo yung amount Kapag sa Lord ka nagbigay, hindi issue sa iyo yung amount, no? Kasi alam mo na yung pinag-aalayan mo ay masigit pa yung kayang ibigay, 'di ba, sa iyo, no? Kinagabihan, sabi dito, nagpakita ang Diyos kay Solomon, no? Tingnan natin, no? Yung ginawa po nitong si Solomon, hindi nasayang.
No, hindi, ang dami-dami namang susunugin. Sayang ito. 'Di ba? Pwede na yung isa. Pero doon po sa ginawa, doon sa action nitong si Solomon, nakita po natin na talagang yung presence pa mismo ni Yahweh. Sino ang nakipagkita? Sabi dito, nagpakita ang Diyos kay Solomon. So, kung mag-o-offer ka, anong purpose ng offering? 'Di ba? Anong purpose kung bakit ka magsusunog? Bakit pumunta pa siya doon sa lugar na 'yon upang mag-alay, 'di ba, ng mga susunugin na handog? Anong purpose? Gusto niyang makipagniig, 'di ba, sa Diyos na inaalayan niya. Gusto niyang makita, gusto niyang kalugdan siya, 'di ba, ng Panginoon, at hindi po nasayang yung kanyang ginawa, sapagkat nagpakita po ang Diyos dito kay Solomon. Kinagabihan din, 'di ba? Kinagabihan din ng kanyang upon offering, 'di ba? Upon going to that place, upon giving yung ganito pong handog, 'di ba, sa Panginoon. Kinagabihan. Kumbaga, hindi na naghantay ng ilang taon. Kinagabihan din ay nakipagkita nagpakita ang Diyos dito po kay Solomon, at sinabi sa kanya, sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo, no? Kumbaga, name the price, Solomon. Ang sarap nito, 'di ba? Na kung makikipagkita sa atin ang Diyos at sasabihin sa atin, ano yung gusto mo, 'di ba? Name it. Ibibigay ko sa iyo. Anong gusto mo? At ibibigay ko sa iyo, no? Sabi dito, sumagot si Solomon, napakabuti ninyo sa aking amang si David. Napakabuti niyo sa aking ama na si David, no? Paano nasabi ni Solomon ito? Of course, 'di ba? Nakukwento ito, 'di ba, ng kanyang ama, nababanggit ito na witness din mismo nitong si Solomon kung papaano, 'di ba, yung naging buhay or naging journey nitong si David from being a shepherd boy, tapos bigla kang magiging king. Tapos makikita po natin na talagang doon sa kanyang pagiging king, naging tanyag pa siya, 'di ba, na mandirigma, at naging mayaman, 'di ba, itong si David, no? Napakabuti niyo. So ina-acknowledge po nitong si Solomon na ang lahat ng meron sa kanyang ama, 'di ba, na si David ay galing sa kabutihan po ng Panginoon. Napakabuti, 'di ba, ng Diyos, no, sa buhay po ni David. And he acknowledged, 'di ba? Solomon acknowledged that na ito ay dahil sa kabutihan po ng Panginoon. Kahit naman sa atin, 'di ba, mga kapatid, ganyan din naman yung natin, yung stand po natin na lahat ng meron po tayo, hindi natin kayang i-acquire yung lahat ng mga yan without, 'di ba, yung kabutihan po nitong si Yahweh, without His mercy, without His grace, 'di ba, without His love. Siya yung author talaga ng lahat ng meron tayo, no? Kaya nakakahiya lang talaga sa Panginoon kapag tayo po ay nagmamaramot, 'di ba, o nagdadamot sa kanya. At sabi dito, ngayon ginawa ninyo akong hari. Si Yahweh pa rin, yung ina-acknowledge nitong si Solomon na si Yahweh, kasi si Yahweh naman talaga, 'di ba, yung nagsabi, si Yahweh naman talaga ang pumili dito po kay Solomon, kahit po yung kanyang pangalan, no? Si Yahweh lahat, yung nag-orchestrate ng lahat ng mga tagpo po na ito, no? Kayo, sabi niya dito, kayo yung naggawa sa akin, kayo yung sa akin, pumili sa akin bilang hari. Sabi dito, nakahalili, ginawa ninyo akong hari, kahalili niya, no?
Panginoong Yahweh, sabi dito, Panginoong Yahweh, natupad na sa akin ang pangako ninyo sa kanya. Sa dami ng anak nitong si David, si Solomon yung pinili, 'di ba, na maging kahalili ni David. And he acknowledged, ang ganda-ganda lang talaga ng beginning nitong si Solomon, no? Natupad sa akin ang pangako ninyo sa kanya. Ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. So, ang dami. Ginawa ninyo akong hari na sindami, sabi dito, ng isang lahing sindami ng alikabok, ng alabok, sa lupa. No? So, kung ganito karami, yung, ililid mo, mga kapatid, yung 10 tao na nga lang, diba, sakit sa ulo, kapag ikaw ay leader, no? Pero ito, sabi, sindami ng alabok, 'di ba, sa lupa, yung kanyang ililid. Paano niya ito gagawin, no? Sino po sa inyo yung may fear of leading? No, may mga ganun na alam mo 'yun, yung natatakot sila sa responsibility, natatakot silang mag-lead, 'di ba? Kasi baka hindi sila maging matagumpay, no? May mga ganun na nire-reject po nila minsan yung position of leadership kasi nga alam nila kung anong klaseng hirap, 'di ba, yung kanila pong yung kanilang gagawin, no? Pero itong si Solomon, sinabi niya verse 10, kaya ngayon ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayang ito. So sa request po nitong si Solomon, mga kapatid, makikita po natin na ang concern po nitong si Solomon is how to lead. 'Di ba, yung people ni God, no, how to lead yung mga tao ng Lord, no, how to lead this nation, 'di ba, na pinili ng Panginoon. So it is still about the Lord, no? Si Yahweh pa rin, paano ako maglilid ng inyong mga pinili, Yahweh? Paano ko sila paano ako maglilingkod, 'di ba, sa kanila, no? So maganda yung maganda yung kahilingan niya, sapagkat ito ay naaayon pa rin or nandun pa rin siya sa sphere, 'di ba, ng ruling, 'di ba, ng Panginoon, no? Or ng Diyos na tumawag sa kanya, or yung ginawa siya, 'di ba, na hari. 11, sabi dito, mabuti ang hiniling mo, sagot ng Diyos kay Solomon, no? Mabuting hiniling mo. So kahit naman tayo, 'di ba, makikita po natin na kung sa ministry, 'di ba, binigyan tayo ng pagkakataon, 'di ba, na mag-lead or mag-serve sa ministry ng Panginoon. Ano yung ating gagawin? Ano yung ating, alam mo 'yun, ano yung ating hihilingin, 'di ba, sa Panginoon? Kasi kumbaga si Lord na yung magiging employer natin, 'di ba, upon accepting yung offer ng ministry. Si Lord na yon. So paano tayo maglilingkod ngayon sa Diyos na ito? Si Solomon, nakita niya, paano ako maglilingkod sa inyo, Lord? Kasi una pa lang nakita niya yung kabutihan ng Diyos, 'di ba, sa kanyang ama, yung kabutihan ng Diyos sa kanya, na siya yung nagtayo sa kanya, 'di ba, bilang hari, at sabi dito, hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Ito yung ito yung pinagpupursigihan ng maraming tao, 'di ba, yung kayamanan at saka yung karangalan,
no? Bibihira lang yung hihingi, 'di ba, ng kaalaman, no? Yung wisdom. Bibihira lang yung hihingi talaga, ano, ng wisdom, no? Ewan ko sa kapanahunan po na ito, kung ito pa rin, ano, yung hinihingi, no? Ano ba yung katalinuhan? Ano ba yung kaalaman? Ano ba yung sinasabing wisdom, ano? At titignan natin as we go on. Sabi dito, hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan, hindi mo hiniling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ng iyong buhay. Pwede naman sana yun, 'di ba, na lahat na sabi nyo, magro-roll ako ng mapayapa. So, patayin na lang lahat ng aking mga kaaway. Pwede naman niyang hilingin 'yon, 'di ba? Or sabihin niya na pahabain ninyo yung aking buhay para makapag-rule ako ng matagal. Ilang years po ba nag-rule itong si Solomon, 'di ba? 40 years, no? Medyo matagal din, ano, yung kanyang pag-rule, ano, sa Israel. So pwede niyang hilingin lahat ng mga 'yon, pero hindi po niya 'yon hiningi, 'di ba, sa Panginoon. Alam mo 'yun, yung concern nitong si Solomon, it is all about the kingdom, 'di ba, ng God, no? Kung paano niya i-rule ito, ano, sa kanyang pagiging hari. Sabi dito, sa halip ang hiningi mo'y karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. So sinabi sa kanya ng Lord ito, 'di ba? Ito yung hiniling, yung kaalaman at karunungan, no? Yung hiningi mo'y karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo. Ano yung makikita po natin dito, 'di ba, na ask and you will receive. 'Di ba, makikita natin 'yon na binanggit din sa atin, 'di ba, ni Jesus 'yon, no? Pero dito makikita po natin na, alam mo, when you are concerned about the kingdom, hindi ka bibiguin lang talaga ng Lord. Diba? Hindi maganda po yung kanyang yung kanyang hiningi, 'di ba? As a king ay hindi katulad ni David, 'di ba? Humingi siya sa Lord na ipagtayo niya, 'di ba? Ang Lord ng temple, pero hindi po siya pinayagan, 'di ba, ng Panginoon for the reason na ibinigay din sa kanya. Pero itong si Solomon, 'di ba, yung kanyang hiningi ay binigay sa kanya, 'di ba, ng Lord, no? Pagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo, at hindi lamang 'yan, no? Bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailanman hindi nakamtan ng mga haring nauna sa iyo, at hindi kakamtan ng mga susunod pa. Grabing privilege 'yun, na hindi siya humingi, 'di ba, ng kayamanan, hindi siya humingi ng karangalan, 'di ba? Pero ipinagkaloob sa kanya, 'di ba, ng Lord. Bakit? Kasi he is going to work sa kingdom, 'di ba, ng Lord. He is going to work doon po sa mga taong pinili, 'di ba, ng Diyos. Gusto niya ng kaalaman, gusto niya ng karunungan, 'di ba? Makikita natin na ipinagkaloob sa kanya, at may bonus pa, yung pati yung kayamanan, 'di ba, ay ibinigay din sa kanya, yung karangalan na ibinigay din sa kanya. So ang ganda-ganda lang talaga ng beginning nitong si Solomon. 13, pagkatapos sumamba sa Gibeah, bumalik si Solomon sa Jerusalem at siya'y naghari sa Israel, no? Na pagkatapos niyang sumamba doon po sa Gibeah, nakita natin kanina, 'di ba? Bumalik si Solomon sa Jerusalem at siya'y naghari sa Israel. A very good, ulitin natin ulit, no? A very good beginning nitong si Solomon, kasi involved ang God, 'di ba? Ini-involve niya ang Diyos sa buhay niya,
no, sa kanyang ginagawa, doon sa kanyang paglilid, doon sa kanyang pagdedesisyon, no. Maganda yung takbo nun. Kahit naman sa atin, magandang takbo ng buhay natin. Kapag sa Lord tayo, sa Lord natin iniangkla, 'di ba, yung ating mga buhay. Verse 14, nagtatag si Solomon ng isang hukbong binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. No, parang makita natin dito, no, na parang may ano na dito, no, kumbaga parang may anong tawag doon, he was a privileged man, diba, na pinili po ng Panginoon, pinagkalooban siya ng lahat ng mga kakailanganin niya, kahit doon sa mga hindi po niya hiniling, diba, sa Panginoon. And sometimes, kapag hindi naging maingat yung isang tao, 'di ba, sa pag-handle doon po sa mga blessings, 'di ba, na makakamtan niya or nakamtan niya, 'di ba, sa Panginoon. Makikita po natin ano na it is also a time na kung saan ay maaaring maging dahilan ito, 'di ba, ng kanyang pagbagsak. Kapag hindi po siya naging maingat. At dito makikita natin yung mga red flags, no? Makikita natin may isang red flag tayo, 'di ba, na makikita po dito, no, sa naging desisyon nitong si Solomon, no? Sabi dito, nagtatag siya ng isang hukbong binubuo ng madami, 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. And hindi siya naging aware in this area. 'Di ba, na sinabi sa kanila ni Yahweh na dapat yung king ay hindi siya nag-acquire, 'di ba, ng maraming kabayo, ng maraming karwahe, kasi ang tendency niyan diyan niya i-focus, 'di ba, yung kanyang security. Diyan niya sasabihin, 'di ba, na matatag yung kaharian kasi marami kaming kabayo, marami kaming mga karwahe, no? Kaya sinabi ng Lord sa kanila, dapat hindi nag-acquire ng maraming kabayo, 'di ba? Kung sino man yung hari, no? Ang mga ito'y hinilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. So ito na, no, makikita natin, no, sa mga red flag na ganyan ang distraction, 'di ba? May mga una-una, 'di ba, na nagagawin na parang tingin ay maliliit lang na bagay, no, maliliit na bagay, pero kapag hindi po ito i-surrender, 'di ba, sa Panginoon, magiging malaki at magbibigay ito, 'di ba, ng malaking problema sa tao. So sabi dito, para saan yung mga yon na kanyang itinatag, para saan? Para bantayan yung hari. Nasaan na si Yahweh dito? 'Di ba? Nasaan na si Yahweh na unang-una sinabi niya, hindi natin alam kung ilang period ng time, 'di ba, yung difference nito from chapter 1 hanggang dito po sa verse 14, pero isa lang makikita po natin dito, red flag, no, para po kay Solomon, no, kasi ito na, nag-acquire siya ng mga karwahe, nag-acquire siya ng mga ngabayo. Para saan? Para bantayan yung hari. Sinabi na nga sa kanya, 'di ba, na magiging matatag, magiging peaceful yung kanyang yung kanyang paghahari. Pero ito yung kanyang ito yung kanyang naisin, no? Yung doubt talaga, no? Minsan madalas yung doubt sisira yan doon sa naipangako na, no? Kapag nag-alinlangan, magiging secure ba talaga ako? Mas magiging secure ako kapag papangunahan niya yung Panginoon, 'di ba? Mas magiging secure ako kapag marami akong karwahe at marami akong kabayo na magbabantay, 'di ba, sa
sa akin, no? Minsan ganun yung security natin ay nakapaloob doon sa pwede nating gawin, no? Instead of trusting, 'di ba, sa Panginoon. So ganun si Solomon, no, nakita natin ganun po yung kanyang ginawa. Sa panahon ng paghahari ni Haring Solomon, ang ginto at pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan lamang na parang bato, at ang kahoy na cedar ay naging sindami ng sikamoro sa paanan ng mga burol, no? Hindi ko pa ako nakakita ng cedar tree. Ewan ko pa sa inyo, or hindi ko lang alam, no? Pero hindi pa ako nakaano nito. Tama ba? Nakakita. No, sabi na, ang mga kabayo niya ay galing pa sa Ehipto at sa Cilicia na binibili ng kanyang mga tagapamili. Saan galing yung kanyang kabayo? Sa Ehipto. Diba? Sinabi sa kanila ng Lord na, wag na. Diba? Wag na kayong babalik sa Ehipto. Nung pinalaya sila na, wag nang babalik. May mga gustong bumalik, diba, sa Egypt. Pero, hindi po naging, kasi nagreklamo sila, diba, sa wilderness. Sabi ng Lord, wag na kayong bumabalik. Inalis ko na nga kayo doon, tapos gusto pa ninyong bumalik. Itong si Solomon, syempre magpabalik-balik doon, doon bibili ng mga kabayo, no? Parang nakakalungkot na yung mga ganitong mga tagbo, 'di ba, dito marami kasing nalulunod sa power, 'di ba? Maraming nalulunod sa karangyaan. Kahit naman sa kapanahunan na ito, kapag maayos yung trabaho, 'di ba, minsan wala nang ayaw na nilang alam mo yon, maglingkod, 'di ba, sa Panginoon, kasi sayang, no? Sayang yung ilalabas, no? Sayang yung kikitain, no? Kapag maayos yung sitwasyon, madalas, 'di ba, ay nakakalimot, 'di ba, yung tao sa Panginoon, no? Sa Egypt pa talaga sila bibili, at sa Cilicia na binibili ng kanyang mga tagapamili, no? At sabi dito, bumibili rin siya ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak ang isa. So, hindi lang mga kabayo, pati mga karwahe, binibili niya sa Ehipto. So, talagang nakipag-ano pa siya, no? Alyansa pa siya, diba, dito po sa Egypt. Para saan? For the purpose of buying yung mga karwahe at saka yung mga kabayo. Para saan yung mga yon? Para bantayan yung hari. No? Kapag iniisip na ng isang tao yung security niya, 'di ba? Kapag ihahanda na niya yung kanyang sarili, 'di ba, para doon sa sinasabing security, at makakalimutan niya na ang Lord yung nagbabantay sa kanya, ang Lord yung nagpangako sa kanya, ito na yung beginning, 'di ba, ng destruction ng isang tao. So, hindi mapapansin agad-agad, kasi pwedeng sabihin, okay naman yung ginagawa ni Solomon, wala namang problema, kasi babantayan naman yung hari. It's a normal thing, 'di ba, na nagagawin. Ang problema kasi sinabihan sila ng Panginoon na wag kayo, ang hari ay hindi dapat nag-acquire, 'di ba, ng maraming mga kabayo at mga karwahe, no? At sa punto po na ito, nag-fail itong si Solomon. At sa Egypt pa talaga, 'di ba, sila bumibili ng mga karwahe na ito, no? At maging yung sabi dito, sabi dito 100 at sa 150 pirasong pilak naman ang isang kabayo at karwahe, 'di ba, yung kanilang binibili. Ang mga ito'y ipinagbibili naman niya sa mga hari ng mga Hiteo at mga Amoreo. Ginawa niyang business. Sabi na nga ng Lord na, alam mo yun, ako yung magpapala sa iyo. Nakita natin, 'di ba,
dito sa sabi niya hindi mo hiniling pero bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailanman hindi nakamtan ng mga haring nauna sa iyo. Pero sabi ni Solomon, i-business ko, mag-business ako, magandang business yung kabayo, magandang business yung karwahe, no? Business-minded na, 'di ba yung hindi ko sinasabing masama, 'di ba yung magkalakal kasi sa scripture naman, 'di ba? Encourage din, 'di ba yung pakikipag kalakal, no? Pero makikita natin dito yung disobedience nitong si Solomon sa Diyos, 'di ba na pumili sa kanya. Hindi naman sinabi ng Lord sa kanya na pagpapalain kita Solomon, i-bless ko yung iyong business na ng mga kabayo at mga karwahe. 'Di ba? Nakita ni Solomon na ito yung pinaka in demand, 'di ba, sa kapanahonan na ito. So ginawa niyang business, no, sa mga hari, sabi dito sa Hiteo, hari ng mga Hiteo at mga Arameo, no. Pero isa lang ang makikita po natin, kung hindi natin alam, 'di ba, yung command sa kanila ng Panginoon, sabihin natin, galing talaga ni Solomon. 'Di ba? Kasi ito yung kanyang naisip. Maganda yung kanyang business. Lalo pa siyang yayaman. 'Di ba? Wala namang masama kapag ikaw ay mangangalakal. Pero may command kasi ang God sa kanila na hindi po niya sinunod, no? So it is the beginning, 'di ba, ng disobedience po nitong si Solomon sa Panginoon. Nagpa siya si Solomon, sabi dito, na magtayo ng templo na kung saan ay sasambahin si Yahweh at ng palasyo para sa kanyang sarili. Naglagay si Solomon ng 80,000 katao na tagatibag ng bato sa kabundukan, 70,000 tagahakot at 3,600 taga-pamahala. Pagkatapos ay sumulat siya kay Haring Hiram ng Tiro na ganito ang sinasabi. Kung baga, sabi ko nga kanina, di ba mga kapatid, na napaka-privilege po nitong si Solomon kasi nga, lahat inihanda na ni David, di ba, para sa kanya. Itong, hindi naman niya nakalimutan, di ba, yung bilin po nitong si David sa kanya, di ba, sa pagpapagawa ng temple, no? So makita natin yung obedience nitong si Solomon, no? Tama naman, no, yung kanyang ginagawa. Kung paano ninyo pinakitunguhan ng aking amang si David, ay pinadalhan ninyo ng mga kahoy na cedar na ginamit niya sa pagtatayo ng kanyang palasyo. Gayon din po sana ang gawin ninyo sa akin. Ngayon po ay magtatayo ako ng isang templo na kung saan ay sasambahin ang aking Diyos na si Yahweh. Magiging banal na lugar ito banal na lugar iyon para sa kanya bilang dakong sunugan ng insenso at pag-aalayan ng tinapay at handog na susunugin sa umaga, sa hapon, sa araw ng pamamahinga, sa pista ng bagong buwan, at sa mga takdang kapistahan ni Yahweh na aming Diyos, sapagkat ito'y utos sa Israel magpakailanman. So alam niya yung mga na to, syempre may mga advisors din naman, itong si Solomon. Pero doon po sa pag-acquire niya ng mga kabayo at mga karwahe, nakita po natin, 'di ba, na hindi po gumana or hindi natin nakita, 'di ba, yung pag-disagree ng mga marahil mga advisors po niya, hindi natin 'yun nakita kasi ginawa niya, 'di ba, yung kanyang gusto, no? Malaki ang templong tatayo ko sapagkat mas dakila ang aming Diyos kaysa alinmang Diyos. This is a bold statement, 'di ba, sa part po nitong si Solomon, sapagkat ang kanyang sinusulatan na itong si Haring Hiram, 'di ba, ng Tiro, ay hindi naman kaparehas niya, no? This is a pagan king, 'di ba, sa kapanahunan po na
na ito, no? Pero ito yung kanyang binabanggit, no, na si Yahweh na aming Diyos ay dakila kaysa alinmang Diyos. Small letter D pa, no, yung Diyos niya. Ngunit sino nga ba ang makakapagtayo ng isang templong maaring titirhan niya, gayong maging sa kataas-taasang langit ay hindi siya magkasya? At sino naman ako upang ipagtayo siya ng templo? Ang ipatatayo ko'y isa lamang templong mapagsusunugan ng mga handog sa harap niya. Kaya kung maaari, padalhan ninyo ako ng isang taong mahusay na panday ng ginto, pilak, tanso at bakal, sanay humabi ng mga telang kulay ubi, pula at asul, at mahusay din naman sa pag-ukit, no? So they are requesting, he is requesting here ng isang pagan na na king, tapos pagan na mga workers. Para saan? Para sa paggawa doon sa mga kagamitan sa loob ng temple, na kanyang i-build. No, sino ba yung nagpapabanal sa templo? Diba si Yahweh. So yung mga worker nila ay hindi mga dati or hindi mga religious, or yung pagpili lang talaga, minsan yung mga sinasabing nadi-defile sila dahil may mga pagan silang mga kasama o mga nahawakan. Dito yung mga worker po nila, 'di ba, yung mga pagan, no? Sabi dito, siya ang mamamahala sa aking mga manggagawa rito sa Judah at sa Jerusalem, sa mga tauhang inihanda ng aking amang si David. Padalhan din ninyo ako ng mga kahoy na sidar, sipres at algum na galing sa Lebanon. So, grabe yung susulat ka tapos magdidemand ka. Di ba, ng mga bagay na gusto mo, no? Alam kong bihasa ang mga tauhan ninyo sa pagputol ng kahoy sa Lebanon, no? Magpapadala ako ng aking mga tauhan upang tumulong. Maraming kahoy ang kailangan kong ihanda sapagkat malaki at kahangahangang templong aking ipatatayo. Ako ang bahala sa pagkain ng inyong mga tauhan, ng inyong mga tauhang magpuputol ng kahoy. Bibigyan ko sila ng 20,000 malalaking sisidlan na puno ng trigo, 20,000 malalaking sisidlan na puno ng sebada, 2,000 malalaking sisidlan na puno ng alak, at 2,000 malalaking sisidlan na puno ng langis, no? Na puno ng langis. So, bukas ay titignan naman natin kung ano po yung katugunan or yung sagot nitong si Haring Hiram. Si Haring Hiram, di ba, ng Tiro. So, yun po mga kapatid yung ating lesson, at itatype ko na lang po yung ating question. Erev Tov po.